Matapos naming kumain ni Steph, ay bumalik na siya sa office niya dahil may kailangan pa daw siyang pag-aralan. Ako naman ay bumalik na rin sa kwarto ni Rio. Naabutan ko siyang mahimbing pa rin na natutulog. Hindi na ako tumabi sa kama niya dahil baka hindi siya maging komportable kaya't sa sofa na lang ako matutulog. Humiga ako sa sofa at feeling ko ay mas komportable pa dito kaysa sa kama ko. Malamig rin dahil may aircon, di tulad sa apartment na electric fan lang. Dito na lang kaya ako tumira. Good idea, di ba? Pero syempre, hindi naman pwede yun dahil hindi naman ako legal guardian ni Rio. So, mga once a week lang ako matutulog dito. Na-experience ko man lang makapag-aircon. 6 AM pa lamang ay nagising na ako. Tulog pa rin si Rio kaya't naligo na ako at nagbihis ng uniform. Buti na lang ay hindi masyadong nalukot sa bag ang dala kong uniform. 8 AM pa naman ang alis ng medical mission kaya't nag-decide ako na lumabas muna upang bumili ng almusal namin ni Rio. Habang naglalakad ay hindi ko maiwasang isipin kung maayos na kaya si Jevon? Should I pay him a visit? Hindi naman siguro masama na kamustahin siya, di ba? Yep, that's right. Tinungo ko ang elevator at agad na pinindot ang pinakamataas na floor kung saan makikita ang VIP room. Ramdam ko ang mabilis na pagpintig ng puso ko habang unti-unting umakyat ang elevator. Nang bumukas ang elevator ay nagdadalawang isip ako kung itutuloy ko pa ito. Damn, baka isipin niya, feeling close ako, pero wala namang masama sa pagdalaw, di ba? Bahala na. Tuluyan akong lumabas ng elevator at napakatahimik ng buong floor. Marami ding mga lalaking nakasuot na nagbabantay sa isang pintuan, pero pumukaw sa atensyon ko ang isang nurse na nakaupo sa sahig. Damn, what the hell is that? Nakaupo siya sa sahig at nakasandal sa pintuan ng VIP room. Tulala habang hawak-hawak ang isang tray na puno ng gamot at syringe. Puno ng kuryosidad akong lumapit sa kanya at kinalabit siya. Ang mga men in black ay nakatingin lang sa amin. Hey miss, ayos ka lang? Tanong ko sa kanya. Mukhang nagulat naman siya at agad na tumayo. Hinatak niya ako at dinala sa lugar na walang masyadong tao. What should I do? Ayaw ako papasukin sa loob ni Mr. Rockford. Paano na ang mga gamot niya? Damn, siguradong mapapagalitan ako nito. She looks so frustrated at parang naiiyak na siya. Bakit? Ayaw ka papasukin? Nagtatakang tanong ko. Actually, nakapasok na ako. Tapos, pinalabas ako ulit dahil ang tanga-tanga ko daw. Wala pa nga akong ginagawa eh. Sabi niya at tuluyan ng umiyak. Naawa naman ako sa kanya dahil mukhang medyo bata pa siya. That's okay. Pag-aalo ko sa kanya habang hinahaplos ang likod niya. Pwede bang ikaw na lang ang magbigay ng gamot niya at magturok nitong painkillers? Please? Siguradong mayayari ako pag hindi ko na ibigay ito. Sabi niya habang hawak-hawak ang kamay ko na tila nagmamakaawa. Ha? Kasi... Sige na please. At mas lalo pa niyang nilakasan ang pag-iyak niya. Damn, ano ba itong napasok ko? Okay, I'll try. Sabi ko at agad namang nagliwanag ang mukha niya. Thank you. Nandiyan na ang instructions. Sabi niya sabay abot ng tray at papel. Huminga ako ng malalim tsaka naglakad patungo sa pintuan ng VIP room. Hintayin mo na lang ako sa nurse station. Sabi ko sa kanya at agad naman siyang umalis. Nang makarating ako sa pintuan, ay agad akong hinarang ng mga men in black. Miss, bawal. Napalunok naman ako sa way ng pagsasalita niya. Maikli pero nakakakilabot. I gathered all my courage and smiled at him. Mamamatay ang boss niyo pag di ko napainom nito. Gusto mo ba yon? Matari na tanong ko sa kanya. Nakita ko ang pagdadalawang isip niya at paglunok niya. Mahigpit kasi niyang bili na bawal daw magpapasok kahit nurse. Sabi niya na tila nag-aalangan. Don't worry, saglit lang to. Sabi ko. Tinitigan muna niya ako at tila nag-iisip. Ilang sandali pa ay huminga siya ng malalim at binuksan ang pinto. Dahan-dahan akong pumasok at sinara ang pintuan. Muntik na akong mapatalo nang maabutan siyang nakaupo sa kama habang malamig na nakatingin sa akin. Get out, he coldly said. I feel my heart skip a bit and his cold voice filled the whole room. You need... Get out before I'll drag you out, he repeated, cutting me off. I stared at him and realized he's not wearing a shirt. He's half naked,
kaya makikita mo ang mga benda na nakalagay sa tiyan niya at sa balikat niya. I wonder how painful a gunshot is, and thinking about how hard he is at that moment makes my heart clench. I look at his cold and emotionless face. They're pale. Maybe he still haven't fully recovered from the blood he lost. Looking at his condition right now remove every fear I have for him. Right now, I just want to give him medicine and kill the pain he's feeling. Naglakad ako palapit sa kanya at chinek ang IV drips niya. I said, just give me 5 minutes. I said, cutting him off. Hindi ko na siya pinansin at binasa na ang instruction sa papel. Inanjek ko ang painkiller sa IV drips niya at kinuha ang pills na kailangan niyang inumin. Sinalinan ko siya ng tubig sa baso at binigay sa kanya iyon at agad naman niyang kinuha. Aba, masunurin din pala. Binigay niya sa akin ang baso matapos niya itong inumin. Ayos ka na ba? May masakit ba sa'yo? Tanong ko sa kanya habang nagbabasa siya ng libro. None. He answered plainly. Nagugutom ka ba? Do you want to eat something? Tanong ko ulit sa kanya. Not yet. Yeah, I'm kinda hungry. Sagot niya na hindi pa rin inalis ang tingin sa hawak niyang libro. What do you want to eat? I asked him. Anything? Maikling sagot niya. Ngumiti ako at tumango kahit di siya nakatingin sa akin. At least, sumasagot siya. Akala ko sisigawan ako eh. Okay, bibilhan kita. Masayang sabi ko at nagsimula ng maglakad palabas. Napahinto ako nang may ma-realize ako. Bumalik ako sa tabi ng kama niya at nilahad ang kamay ko. Binaba niya ang hawak niya na libro at tumingin sa akin. What? He asked coldly. Pambili. Sabi ko habang malawak na nakangiti sa kanya. Aba, wala nang libre sa panahon ngayon no? Sagot niya at inabot ang wallet na nasa table niya. Pabalang niyang nilagay sa kamay ko ang isang card na kulay itim na may sulat na gold. Ano to? Nagtatakang tanong ko. Nag-e-expect kasi ako ng cash tapos tamang kupit lang sa sukle. But he's giving me a card. That's what you call credit card. Sagot niya at binalik ang tingin sa librong binabasa niya. You're giving me your credit card? Paano pag tinakbo ko ito? Tanong ko sa kanya. You think you could run away from me? Napalunok ako sa sinabi niya. Nakalimutan ko na mapyabos siya. At baka dahil sa credit card ay mapatay pa ako. Imagine the headline pag namatay ako. Babae, patay, matapos itakbo ang credit card. Damn, that's the worst way to die. Sabi ko nga. Agad akong tumalikod at lumabas na ng kwarto niya. Nakasalubong ko pa ang bantay kanina na nagpapasok sa akin. I just smiled at him and he smiled back. Sumakay ako ng elevator at dumiretso sa restaurant. Good morning ma'am, have a seat. Bati sa akin ng waiter na sumalubong at iginiya ako sa isang table. What's your order ma'am? Tanong niya pagkaabot ng menu. Yung pinakamasarap na lang tsaka yung pinakamahal na dish nyo. Tapos yung pinakamasarap na dessert, 3 serving lahat, take out. Sagot ko sa waiter. He just looked at me like I said something weird. Pero agad naman niya iyong binawi at sinulat sa papel na hawak niya. Okay ma'am. Sa cashier na lang po yung payment. Pagkatapos niyang isulat ang order ko ay umalis na siya. Naglakad ako papunta ng cashier at iniabot ang credit card na hawak ko. Pagkakita ng cashier sa credit card ay parang nabigla siya at tumitig sa akin. Bakit? Tanong ko sa kanya dahil medyo nakakailang ang pagtitig niya. Wala ma'am. Kay Mr. Rockford po kasi nakapangalan ng credit card. Kaano-ano po niya kayo? Tanong niya sa akin. Nagpabili lang siya. Sagot ko sa kanya, tumango naman siya at binalik iyon sa akin. Ilang sandali pa ay binigay na rin niya ang order ko. Bumalik ako sa loob ng ospital, ngunit bago pumunta kay Drevon, ay dadaan muna ako kay Rio. Kising ka na pala. Tara, sama ka sa akin. Yaya ko sa kanya nang maabutan ko siyang nanonood ng TV. Saan kayo pupunta ate? Tanong niya habang nagsusuot ng tsinelas. Basta. Sabi ko sa kanya at tinawakan ang kamay niya palabas ng kwarto niya. Sumakay kami ng elevator pabalik sa kwarto ni Drevon at tahimik lang naman si Rio. Naabutan kong muli ang lalaking nagpapasok sa akin kanina kaya't pinagbuksan niya ako ng pinto. Pagpasok namin sa loob ay naabutan namin si Drevon na nagbabasa pa rin. Nakaupo pa rin siya habang nakasandal sa headboard ng kama. Tumingin siya sa amin at binaba ang hawak niyang libro. Agad naman akong nagtungo sa lamesa sa tapat ng sofa at inilapag ang mga pagkain doon
Pinaupo ko muna si Rio at inihain ang pagkain sa lamesa. Kain ka na baby? Sabi ko kay Rio at nilagay ang pagkain sa harap niya. Agad naman niyang kinuha ang kutsara at kumain na. Bumalik ako sa kama ni Drevon at nakitang nakatingin lang siya sa amin. Can you stand up? Tanong ko sa kanya. What is that kid doing here? Inis na tanong niya habang binibigyan niya ako ng masamang tingin. Alaga ko kasi yan. Di naman makulit yan. Gusto mo ba dito ka nalang kumain? Tanong ko sa kanya dahil baka hindi pa niya kayang tumayo. No, I can manage. Sagot niya at nagsimula ng tumayo. Inalalayan ko naman siya at hinawakan ng dextrose na nakakabit sa kanya. Naglakad kami papunta sa kainan at umupo siya sa tapat ni Rio. Ate, sino siya? Iba na ba boyfriend mo? Nasaan na si Kuya Sight? Di ba siya yung boyfriend mo? Sunod-sunod na tanong ni Rio. Nagkatinginan kami ni Drevon at feeling ko, sasabog ako sa hiya. You are in a relationship with Sight? Tanong ni Drevon. Ha? Hindi ah. Napatingin naman ako kay Rio at nakitang nagtataka siya. Oo. I frustratedly brushed my hair at umupo sa tabi ni Rio. Kumain na nga lang kayo. Inis na sigaw ko at nagsimulang kumain. Umiling-iling lang naman si Drevon at kumain na din. Ate, I'm asking who he is. Pangungulit ni Rio. He's Mr. Drevon Rockford. He owns this hospital. Sagot ko kay Rio habang nilalantakan ng pagkain na binili ko. In fairness, masarap talaga siya, lasang mayaman. Really? He owns the hospital? Amusement is evident in her voice. Yep, sagot ko. Bakit madami siyang bandage ate? Is he hurt? Tanong niyang muli. Batang to talaga, ang daming tanong. Yes, he's hurt but he will recover fast. Sagot ko. Napatingin naman ako kay Drevon na busy sa pagkain niya kaya't binalik ko din ang atensyon ko sa pagkain. Does it mean he wouldn't die like me? I felt my heart stop for a moment. Nagkatinginan kami ni Drevon at kapwa kami napatigil sa pagkain. Ibig sabihin, tatagal pa siya more than 1 year? Dagdag pa nito. Stop it, you won't die. Sabi ko sa kanya at nag-iwas ng tingin. Why is she even thinking about her death? Damn that magenta. What's your name? Napatingin ako kay Drevon na malamig na nakatingin kay Rio. Sumandal siya sa sofa at nag-cross arms. I'm Ryuka. Pagpapakilala ni Rio. Listen Ryuka, you won't die in my hospital. He said. His voice is like an assurance. I almost believed in it. I just stared at him and I can't understand why his presence takes all my fears away. Our gazes met but I can't take my eyes away from him. Do I really like this guy? Can I call you Kuya Drevon? Tanong ni Rio na tila masaya sa sinabi ni Drevon. Sure, he answered but his eyes are still fixed on me. Thanks, sabi ko at iniwas ang tingin sa kanya. Wala nang nagsalita sa amin at tahimik na lamang kaming kumain. Ate, masakit yung tiyan ko. Napatigil ako sa pagkain at agad na tumingin kay Rio. She's so pale and she's holding her stomach. Naalarma naman ako kaya agad akong tumayo at hinawakan ng balikat niya. I'll call for a doctor. Rinig kong sabi ni Drevon at tumayo siya para pindutin ang emergency alarm sa kwarto niya. Ate, ang sakit! Umiiyak na sabi ni Rio. Don't worry, doctors are coming baby. Hold on. Pagpapatahan ko sa kanya, naramdaman ko ang pagtulo ng luha ko dahil sa awa na nararamdaman ko para sa kanya. Check the kid. Sabi ni Drevon sa mga kadarating lang na mga doktor. Agad naman silang sumugod at inihiga sa isang kama si Rio at inilabas sa kwarto ni Drevon. I didn't even dare to follow them. It's just so painful and I can't even bear seeing her suffer. Tuloy-tuloy lang ang pag-agos ng luha ko at napaupo sa sofa. Is she your sister? Tanong ni Drevon at naramdaman ko ang pag-upo niya sa tabi ko. No. Iniwan siya ng parents niya at ako nang nag-aalaga sa kanya. She's suffering from leukemia at kasali siya sa charity ng hospital. Sagot ko. Pinunasan ko ang luha ko at tumingin sa relo. Damn, it's fucking 8:30 AM. Late na ako. Agad akong tumayo at inayos ang pinagkainan namin. I need to go. May medical mission. No, stay here. He said, cutting me off. Kunot-no akong tumingin sa kanya. Why? May masakit ba sa'yo? Do you need something? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. I need a nurse.
Sagot niya at sinalubong ang tingin ko. But I can't do that. Hindi ako papayagan ng admin. Sagot ko sa kanya. I'm fucking CEO. I gulped and nodded at him unconsciously. Tumayo siya at bumalik sa kanyang kama. Huminga ako ng malalim at niligpit na ang pinagkainan namin sa lamesa. Matapos nun, ay chinek ko rin ang mga gamot na kailangan niyang i-take. Nang wala na akong maisip na gawin, ay naisipan ko na lumabas para tignan kung hinihintay ba ako ng medical mission team. Nagmandali akong bumaba at ganoon na lamang ang pagkabigla ko nang makita ko silang nakatayo pa rin sa usual na pinaghihintayan namin. Damn! Guys! Sigaw ko sa kanila at sabay-sabay naman silang napatingin sa akin. Damn! What took you so long? Halos 1 oras na kami naghihintay rito. Inis na bungad ni Riley. Kanina ka pa ba nasa loob ng hospital? Bakit ngayon ka lang? Tanong ni Travis. Kalmado lang siya pero halata rin na medyo naiinis siya. Sorry, nagkaroon kasi ng emergency tsaka baka hindi ako makasama sa inyo ngayon. Sabi ko at kinagat ang ibabang labi ko sa sobrang hiya at guilt. Ayos lang, baka importante talaga sa'yo yun. Naiintindihan namin. Sabi ni Madison habang nakangiti. What happened ba? I think we deserve to know the truth naman since pinaghintay mo kami. Sabi naman ni Samantha. Hindi naman siya naiinis at parang curious lang. Yung alaga ko kasi ay isinugod sa ER. Tsaka si Mr. Rockford ay inatasan akong maging nurse niya. Siguro ay ngayon lang naman, sabi ko. Nakita ko naman ang pagkabigla nila. Okay lang, sige, mauna na kami ha, sabi ni Madison. I nodded and shyly smiled at them. Ingat kayo, sabi ko. Kumaway naman sila at pagkaraan ng ilang saglit ay umalis na rin sila. Pumasok akong muli sa loob ng hospital. May therapy session ako ngayon pero siguro ay mamayang gabi na lamang ako pupunta dahil nais ko sanang tignan ang kalagayan ni Rio. Dumiretso ako agad sa ICU kung saan kadalasan siyang nilalagay tuwing aatakihin siya ng sakit niya. Nagsuot ako ng mask at gloves bago pumasok sa loob. My heart broke seeing her unconscious. Maraming tubo ang nakakonekta sa kanya. Halata ang hirap niya sa paghinga. Labis na rin ang pamamayat at pamumutla niya. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha ko sa nakikita ko. Wala na ba talagang pag-asa para sa kanya? Punong-puno ng sakit at bighati ang puso ko nang lumabas sa ICU. Hindi ko man siya kadugo, ay sobrang sakit sa akin ang nakikita ko. Tila madaragdagan pa ang bighati sa puso ko nang makasalubong ko ang 3 kontrabida sa buhay ko. Nakapamewang at nakataas ang kilay nilang sumalubog sa akin. Bago pa ako makaiwas, ay agad nila akong kinaladkad papunta sa CR at nilak iyon. Look who's back! Paninimula ni Sayan. Kaya pala matapang nung nakaraan ay dahil naalis siya sa trabaho. Ngayong nakabalik ka na, sa tingin mo ba ay papalampasin ko ang ginawa mo? Sigaw ni Magenta. You deserve! Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko ng isang malakas na sampal ang nagpayanig sa mundo ko. Sasagot ka ba? Sigaw ni Lavender na siyang unang sumampal sa akin. Hindi pa ako nakaka-recover ay naramdaman ko na ang sunod-sunod na pagsampal at sabunot at tadyak na binibigay nila sa akin. Napaupo ako pero tuloy pa rin sila. I'm so helpless but I didn't bother to shed a tear. Matuto kang lumugar. Singhal ni Magenta at binigyan pa ako ng isang tadyak bago sila tuluyang lumaya sa harap ko. I gulped and stood up. Tumingin ako sa salamin at nakita ang pagdurugo ng labi ko. Gulo-gulo ang buhok ko at maraming kalmot sa kamay ko. Medyo marumi din ang suot kong puting-puting uniform. I smiled bitterly and stared at myself at the mirror. Huminga ako ng malalim at pilit na pinakalma ang sarili ko. Napagdesisyonan ko na lang na bumalik sa kwarto ni Drevon. At least doon, feeling ko safe ako kahit si Drevon mismo ay kabaliktaran ng salitang safe. Nasa tapat na ako ng pintuan niya nang marinig ko na tila maraming tao sa loob nun. Marahil ay may bisita siya. Tumingin ako sa relo ko, 11 a.m. Kailangan na niyang malagyan ng gamot. Huminga muna ako ng malalim at pumasok sa kwarto. Biglang natahimik ang lahat sa pagpasok ko. Tansya ko ay nasa kulang-kulang 10 ang nandito sa loob na kapwa nakatingin sa akin. Wala ako sa mood. I'm totally drained and exhausted kahit kakasimula pa lang ng araw. Mabigat ang pakiramdam ko at feeling ko ay anumang oras magbe-breakdown ako. Pero pinipilit kong ikalma ang sarili ko at huwag nang pagtuunan ng pansin ang paligid ko. Hindi ko sila pinansin
at tuloy-tuloy na naglakad papunta sa side table na may mga gamot. Kinuha ko ang syringe at nilagyan ng gamot at tinurok sa IV drips na nakakabit kay Drevon. Ramdam ko ang tingin nila pero ang pakialaman pa yon ay hindi ko na magawa. "What took you so long?" tanong ni Drevon. Walang emosyon, hindi mababakas kung galit o hindi. "Binisita si Rio." Maikling sagot ko. "How is she?" tanong niyang muli. Hindi ako tumingin sa kanya at abala sa gamot na tinuturo ko. Ramdam ko na naman ang pagbabadya ng luha ko dahil nabanggit na naman si Rio. Huminga ako ng malalim at pinigilan ang mga luha. "Not fine." Sagot ko at binaba na ang syringe. "Babalik na lamang ako mamaya. Pagkatapos mo mananghalian ay inumin mo ito." Sabi ko sabay pakita sa kanya ng isang gamot. "Kung may masakit sa iyo, ay nasa labas lang ako. Magpapabili ka ba ng pagkain?" Walang ganang tanong ko sa kanya. Tumingin ako sa kanya at naabutang nakatitig rin siya sa akin. "What happened?" he asked suddenly. "Saan?" tanong ko sa kanya. "To your face." Sagot niya sabay turo sa mukha ko. Gets ko na kaya tumango na lang ako. "Wala." Sagot ko pero nahagip ng mata ko si Sight. We're staring at each other for God knows how long. Then, I suddenly remembered what he said the last time we met. Sabi niya ay umiwas ako sa kanila. Napatingin ako sa kung sino ang balasubas na tumikim dahil nasira ang moment namin. At nabigla ako nang makita ang isa na namang Papa Balls na kaloob ng langit. Nilibot ko pa ang paningin ko at na-realize na marami talagang tao rito. Ang tanging kilala ko lang ay si Scythe, si Zask at si Jack. "Mukhang close kayo ah," sabi ng tumikim na lalaki kanina. "By the way, I'm Hero Clyde. And this girl beside me is my fiancé, Celestine C." Pakilala niya at ngumiti siya sa akin. Diyos ko, gwapo pero taken. Maganda rin yung fiancé niya. Ngumiti silang dalawa sa akin pero hindi ko magawang ngumiti pabalik. Una, dahil mabigat pa rin ang pakiramdam ko. Pangalawa, ay na-culture shock pa rin ako sa dami ng tao rito at sa dami ng gwapo. "Hi pretty, I'm Andre Oxfield." Napatingin naman ako sa susunod na nagsalita at kinindatan niya ako pero isang batok ang natanggap niya mula sa babaeng katabi niya. "Ouch, babe!" Inis na sabi niya pero tumingin lang sa akin ang babae at tinaasan ako ng kilay. "I'm Vanessa Amesworth, his fiancé." Mataray na sabi niya at inirapan pa ako. Natuon naman ang atensyon ko sa dalawang tao na hindi pa nagsasalita at ganoon na lamang ang pagkagulat ko nang makita si Ate Pretty. "I'm Natalia Frost, Knight. This is my husband, Spade Knight." Napatingin ako sa kanila. Nung nakita ko si Spade sa simbahan, ay alam kong gwapo siya pero iba pala talaga sa malapitan. Dahil laglag panty ka talaga. Ang lamig ng mga mata nila, walang emosyon at tila bagay na bagay talaga sila. Her name is Natalia Frost. It means kapatid niya si Jack? Magkapatid kayo ni Jack? Hindi mapigilang tanong ko at nagpalipat-lipat ang tingin ko sa kanila. Magkamukha nga sila. "Yep," sagot ni Jack. Napatango na lamang ako at pilit na ngumiti sa kanila. "I'm Levi Divine Sandria, Drevon's nurse." Pakilala ko. Hindi maalis ang tingin ko kay Natalia. Her eyes are cold and intimidating. She's married. Kapatid niya si Jack. Bigla akong naalala ang unang beses na magkita kami ni Drevon. He's so broken at that time. Sinabi niyang kinasal ang taong mahal niya sa kaibigan niya. I gulp with that thought. Nung araw na nagkita kami ni Drevon at araw na kinasal sila. Nandito sila. Ang ibig sabihin ay kaibigan nila si Drevon. Posible kayang si Natalia ang sinasabi niyang mahal niya? Sila lang naman ang kasal sa mga nandito.